mag test tayo ng battery na i-start natin. Ayun ako, 4 volts na lang, hindi ito makapag-start, kaya maglalagay tayo ng additional na power. Ang tawag dito ay hindi series, kung hindi parallel connection. Magdadagdag tayo ng power sa battery. Pag maglalagay tayo ng clamp connection na cable, unahin natin ang positive, dahil para hindi siya magkaroon ng magkaroon ng maling connection at magkaroon ng spark at masisira ang battery. Unahin lagi ang positive to positive, ang tawag dito ay parallel connection, at saka negative sa negative. Yan. Pero para sigurado kayo, kasi may battery na baliktad ang kanyang pulo, merong nasa kaliwa, merong nasa kanan. Pero ang tunay na rules ng battery ay right hand rules. Lagi nasa kanan ang positive pag ang terminal ay malapit sa gilid ng battery. Gaya nito, ito baligtad, dapat ang tatak nito ay andito, ay binago nila ang tatak. Ewan ko kung bakit, kasi pag nakaharap sa iyo yung tatak ng battery, right hand roll connection, positive lagi nasa kanan. Kaya lang ito baligtad, ang negative ang nasa kanan. Kaya titingnan nyo na lang sa terminal na malapit sa gilid ng battery. O gaya nito, ang tatak nito ay andito, kaya ito ay nasa right hand roll connection, ang positive ay nasa kanan. Kaya tingnan natin kung ilan na ang laman. Kanina ay 4 volts lang ang laman ng kanyang battery. Ngayon ay tingnan natin kung ilan na. 12.97. Try natin kung makapag-start na ito. Kasi yung 4 volts hindi makapag-start, kaya dinagdagan natin ng power ang battery. Try natin. Ay, pinapasok ang tubig ang loob. Bago tayo mag-start ay press muna natin ang 3 beses ang kanyang accelerator bago natin i-start. Tapos check natin ang kanyang shifting lever kung nasa park. Ayan, nasa park. Kasi kung nasa drive yan, dito andar. Ngayon, try natin kung andar siya. Ay, mahina ang
connection ng magtatanggal naman tayo. Unahin natin ang negative to negative clamp para ang maiwan na lang ay yung positive to positive clamp. Ngayon ito ay hindi kaya niyang ipa-start ng naka additional power lang. Iririkta natin ito, yung battery mismo ilalagay natin. Dahil nga ayaw pa rin under kahit na naka-parallel connection, rekta na lang natin sa battery dahil mahina ang kanyang contact. Tsaka mahina na yung battery sa 4 volts na lang eh. Kaya parang solo power na lang yung additional na battery. Kaya nababawasan pa siya dahil nga 4 volts na lang yung original na battery ang nakakabit. Kaya ang ginawa natin, nirekta na lang yung battery malakas para pa-start natin kung i-start siya. Try lang natin kung pwede. Saka natin ayusin dapat yung mga dapat ayusin. Gaya nito, dapat yun sa labas. Gaya ng isa. Ay nasa loob kaya kipit, apiki. Dapat yun sa labas. Para maluwag ang hapit at pagluwag ng tornilyo. Dito kasi apit eh. Hindi magamitan ng kunyano. Sa labas maluwag. Okay. Natin i-start kung ma-start na siya. Ang tagal kasi nitong hindi napapaandar eh dahil nga panay ang ulan. Yan, try natin na paandarin kung aandar siya. Pag hindi baka starter naman may problema. Yun. Naritundo. Yan ang problema kung walang kuryente. Malakas ang battery. Gas ang kanyang throttle.
tingnan naman natin kung kumakarga siya. Kasi hindi siya kumakarga. Kakaproblema talaga ang battery. Wala ko ng ilaw. Yeah. Check natin kung kumakarga. Kasi pag kumakarga yan, pag tinanggal natin yung battery para mapalitan, tuloy-tuloy ang andar niya. Pero pag namatay ay hindi yan kumakarga. Pero dito sa tester malalaman na rin ang kumakarga. Ayan o, nag 14 volts na siya. Ibig sabihin kumakarga. Kaya tanggalin natin yung terminal para mapalitan ng battery, para ma-charge yung battery niya, ay hindi yan mamamatay. Okay, ang pagtanggal, unahin natin ang negative. Na dapat ito sa kabila yan ang problema nga, ganyan ang pagka, dahil yung battery nya hindi ganito, ibang klaseng battery ito eh. Yan o, hindi namatay. Sabihin niyan, may charging ang kanya alternator. Pero pag namatay yan, ibig sabihin niyan, walang charging ang alternator. Kasi kaya namamatay, walang supply na kuryente para punta sa distributor. Pag may charging, ikakaroon ng supply. Namatay sana siya dahil dumikit sa ground yung tools. Babalik natin yung kanyang battery para makargahan. Yeah. Yeah.
Yan. Pagkakabit naman, unahin natin ang positive para libre sa okay. Yung negative naman. So pag kinabit natin, mag-i-spark yan kasi gawa ng charging. Yan. Ayan. Ito ililipat natin sa kabila para pag tanggal at nagkabit ay maayos siya, maluwag, lalo pag ginamitan ng ganong battery ay nagiging kapiki. Nilipat natin sa kabila para pag ayan, hindi maluwag. Pag dun sa kabila ginamitan ng ibang battery ay apiki, dipit. Ngayon nakabit na natin ang kanyang battery holder para hindi siya gumagalaw-galaw. Kasi pag wala nito gumagalaw-galaw ang battery ay naalog-alog ang mga pan sa loob ng element, kaya dagdag pa sa stress ng battery yung paghalog-halog. Kung meron ito ay hindi siya may stress kasi hindi siya alog, kaya meron itong battery holder. Tapos check natin ang kanyang charging kung okay. Ito kahit magbaligtaran dahil ito ang negative nito eh, ito yung common, kahit ilagay mo sa positive pwede. Ngayon 14 volts na siya, 1459, 1458. Pero pag nilagay mo dito yan sa kabila, wala kang makikita ang negative sign dun sa DC dun, o. Pero pag baliktad may makikita kang
negative sign. Ayan o, may lumabas na negative sign. Ayan o. Okay. Hanggang dito na lang at okay na yan.